Glory to God. Will everybody say thank you, Jesus? Come on, say thank you, Jesus. Salamat sa Ginoo nga ari kita subong, nakatipo naman kita liwat, upod naman kamunakon or nakaupod naman ako ninyo at this local assembly. Salamat gid sa grasya sang Dios. Now today, akon kamudaan ihangyo na. Please grab your Bibles. Praise ye the Lord. So I give honor sa sining ministry, sa church, sa pastor rather sa sining church, no other than Bishop Ricardo Concepcion. If you love your pastor, would you please give him hand claps of appreciation? Salamat sa Ginoo Pastor for your ministry. All glory, honor, and praise belongs to Lord Jesus Christ alone. And also sa mga pastors, sa mga elders ng sininga church, not to mention ang tanan sa inyo, but God knows your labors. Hello? God knows your labors. Hindi na sayang aton mga ginapaninguha, ginapaningkamutan nga himuon para sa himaya sang Dios. The Bible says in the book of Acts chapter 2, actually ara na. Sige. And by the way, English na siya subong and may ara man sang Ilonggo or Hiligaynon, which is better. Sige. And of course, hindi ko man ipag-ialaw nga magpadayon ko wali nga hindi man matagaan honor ang asawa sang aton nga pastor. Ngay nga man, wala sang may mabakod nga pastor. Of course, tanan ni tungod sa Ginoo. But you know what? There's a reason why nga ang pastor nyo subong nagatindog. It's because she has a wife nga faithful man sa pag-alagad sang Diyos. So, Sister Nelia, I give honor to you. Salamat gid sa Ginoo. Do you love your pastor and his family today? I hope palangga ninyo yung pastor kay he is trying his very best to preach every Sunday, to preach every prayer meeting, the word of the Lord. Kaga somehow, hindi man ako always kaupod ni Pastor Concepcion, but I have seen his efforts and sacrifices for this local assembly. So be thankful to God nga may ara kamo alagad sa Dios. Pastor nga nagapakaon sa inyo sang sakto nga doktrina. Amen. I hope you're thankful. Acts chapter 2, let's go over sa word of the Lord. Acts chapter 2, verse 37. Kung ara na, magaziling amen. Kung ara na, kikagain na pa na sa wall. The Bible says, first, akong basahan ng English, now when they heard this, they were pricked. Will everybody say pricked? Pricked in their heart and said unto Peter and to the rest of the apostles, men and brethren, what shall we do? Verse 38, then Peter said unto them, repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and ye shall receive the gift of the Holy Ghost. Verse 39, last verse, Lord willing. For the promise is unto you and to your children and to all that are afar off, even as many as the Lord our God shall call. Palihog, Brother Mark, balik ta sa 37, or Sister Apple. Basahon naton ang Hiligaynon. Natublag gid ang mga tao sang pagkabati nila sini. Gani nagsiling sila kay Pedro, kag sa iban nga mga apostoles, ano bala ang himuon namon mga utot? 38 palihog. Si Pedro nagsiling sa ila, ang tagsa-tagsa sa inyo maguntat sa pagpakasala. Wow, what a wonderful translation. Kag magpabautiso sa ngalan ni Jesucristo, agod nga mapatawad ang inyo mga sala, kag mabato ninyo ang dulot sang Dios nga amo ang Espiritu Santo. Last na lang, 39. Kag ginsaad ini sang Dios ang balaang Espiritu sa inyo kag sa inyo mga anak, kag sa tanan nga mga tawo sa malayo. Ang tanan nga ginatawag sa Ginoo nga aton Dios nga magapalapit sa iya. Will everybody say amen sa pulong sang Dios? Now, may-ari ko di version nga Tagalog in which gaan nyo lang ko time please because I will only be reading one verse which is verse 37 because dira naton kuhaon ang aton text or title sa sininga message today. Verse 37 sa Tagalog, the Bible says, mamati lang kamo kay akong pagabasahon. Nang marinig nga nila ito, ay nangasaktan. Tanan magasiling nangasaktan.
or nasaktan ang kanilang puso. At sinabi kay Pedro at sa ibang mga apostol, mga kapatid, anong gagawin namin? So sa tabang bulig sang Diyos, mga kauturan sa bulig sang Holy Ghost, ang title sang sining message is, When the Heart is Pricked. Sa panahon nga ang, anong part? Tagipusoon, kasing-kasing, nasakitan. Tara mag-pray sa sining hapon, palihog, ibutan niyo yung mga Biblia, cellphone sa dalom, kag-alsahon taton kamot bilang tanda sang pag-surrender sa Diyos, kag ginahangyo kong pastor sa sining iglesia, Pastor Concepcion, to pray. Hallelujah, Lord Jesus. Nagapalapit kami sa imo, may una sa tanan, nga may pagpaubos sa amon mga kagalingon. Dala ang pagbukas ng amon mga tagipusoon sa pagpakita sa imo Ginoo, nga kami may kauhaw sa imo mga pulong. Lord, nagaampo ako sa imo alagad, Pastor Ayan, ang imo Dios langit nun, nga paghaplas mangin sa iya, nga ang yaba mangin imo ba, Ginoo, nga magapamulong siya sa mga pulong sa pagpadasig sa pagpalig-on, sa paghatag direksyon sa amon kabuhi, samtang kami nga imo ginluwas, Lord, nagahulat sa imong pagbalik. Kag sa wala pa, Ginoo, nakaangkon sang kaluwasan, makaangkon kami sang kasiguruhan sa amon kaluwasan. Bless your servant, Lord. This is my humble prayer. Let your double and special and one thing, Lord, and the unction of the Holy Spirit will be upon him right now in the name of Jesus. In the name of Jesus. Will everybody say, in Jesus' name? Come on, say it in Jesus' name. Tara magasiling amen. One more time, palakpakan si Lord Jesus. And shout the name Jesus. One more time, shout the name Jesus. Before ka mo magapungko, mga kuturan, tulukay mo tupad, hambala siya, when the heart is pricked. Kung ang imo tagipusoon, nasakitan. Magapungko ang tanan, salamat sa Diyos. Basi matingala ka mo, nga amuning aton nga topic today, hindi tungod kay February 14 ng ligad, ha? Hello? Huwag na naya sa aton ng February 14. Because every day we must love our husband, wife, family. Every day, mga kauturan. Because you know why? You know the reason why nga maghigugmaan na kita? Because ang Biblia, by this shall all men know that ye are indeed my disciples, that ye love one another. So uliton ko, don't get me wrong, ha? Timing ni Pastor Ayan kay February 14, Valentine's Day. But nag-date-date mi siguro. Jokes aside, mga kuturan, siyempre hindi na ako mag-story about Valentine's, yata ko na nasa aton nga pastor, but gata talang ka mo gamay nga saying, wala na kita sina mga kauturan. Wala na sa aton. Be ye not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove that which is good and acceptable and perfect will of God. But today, we'll be talking about what happened unsang natabo sa Acts chapter 2. We all know sa Acts, reading sa chapter 1, it was the time when Jesus was about to be resurrected balik sa himaya. Kag sa Mount Olive, dito nagtipon ang mga disciples. Kag naghambal sila, may mga conversation sila, such as naghambal ang Ginoo, but ye shall receive power. After that, the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witnesses unto me, both in Jerusalem, Judea, and Samaria, and unto the uttermost parts of the earth. May mga sari-sari sila nga conversation sa chapter 1 sang Acts chapter 1, of course. But the Bible says, nag-abot ang panahon that with them, upod nila ang si Jesus at that very moment, naabot ang panahon nga si Jesus amat-amat nga nadula sa ila pananawan. You know what? You know why? It is because si Jesus, nagbalik na siya sa himaya. And then all of a sudden, may duwa ka tao, specifically ang tawag sina angels, nga nag-appear sa heaven. Ang Bible lang siling, anong ginatindog nyo diri, mga sumulunod ni Jesus? Kadto kamo sa Jerusalem,
Kay nga man, amuning promesa sang Diyos nga may ara siya ipagahayag sa inyo. So the disciples or the 12 or the 11 went back and returned to Jerusalem. Kag ang Bible nagsiling, and when the day of Pentecost was fully come, they were all with one accord in one place. By the way, hindi lang to sila 11. The Bible records that they were about 120. Ang location nila sa Jerusalem is on the upper room. Hello? I-recall lang naton gamay mga kauturan. Before si Jesus, pila ganin na pakaon niya, gamit 5 ka tinapay kag 2 ka isda. 5,000. Another accounts pa, madamo si Jesus maging pangayo nga bulag, maging pangayo nga lupog, maging pangayo nga mga balitaenon. Pero ang Biblia nagtudlo nga ang pinipilala nga nagsaka sa apirom, 120. You know why? Even though ma-experiensyahan mo gali ang kaayo kag milagro sang Diyos, hindi na garantiya nga makapadayon ta. You know what? Giprangkan ni Jesus atong iban nga nabilin or ang mga napakaon niya nga about 5,000. Kabalo ko nga nagasunod-sunod lang kamo kay tungod nga nabusog ang inyong mga tiyan. Pagprangkan ni Ginoong Hesus, ano hambas ang Biblia Pastor Concepcion? Nadula to sila. Apilang bilin ang mga disciples na lang. And even may nabilin tod nga disciples to number them 12, isa ang nagtraidor. Hello? What I'm telling, what the Holy Ghost is trying to tell us today, we must strive. We must strive. Maningkamot kita sa tabang lang sang Diyos nga magapadayon kita hasta sa katapusan. Because hindi kami makapoy nga mga pastor. Magwali sini ang magapadayon hasta sa katapusan. Amo lang maluwas. I don't care if si Judas nakita ang sabi nga mga milagro ni Jesus. But because he did not continue unto the end. Questionable, doubtful ang iyang salvation. Now here we are sa Acts chapter 2. Pila sila gani? About 120. That phrase is not giving us an exact number. Nga nagsiling ko, Pastor, not exact number. It is because the term gigamit is about. Hello, kasabay pa? Magsiling ka about mga estimated, kumbaga. Posibilidad, Pastor, ara sila sa 118 lang. Or posibilidad, ara sila sa 123. We do not know the exact number. Nevertheless, makuturan, sang nagtipon na sila sa apirom, the Bible says, and when the day of Pentecost was fully come. Anong hambas ng Bible gani? They were all, sugpunin niyo bipalihog, they were all with, ano nang term nga? One accord? United. I hope ari ka di subong na nagapaningwa ka nga mangin united ka sa mga musicians, sa preaching, sa tupad mo dira nga naga-worship, kag naga-simba o nagadayaw sa Diyos. Kaya nga man, kung nagkadto kita di nga hindi kita united, there is no chance nga mabatyagan tang presensya sa Diyos. They were all with one accord sa the end, in one place. And the Bible says, and suddenly there came a sound from heaven as of a rushing mighty wind, and it filled all the house where they were sitting. And verse 3 says, and cloven tongues like as of fire sat upon each of them. And verse 4 declares, and they were all filled with the Holy Ghost and began to speak with other tongues as the Spirit gave them utterance. Would you clap your hands unto the Lord for a while? Una, 120 pa lang. Basang nabatian to sa mga sari-sari nga tao. To name a few, Medes, Persia, Pamphylia, whatever location, which is ara ina sa chapter 2, verse 9, kung makasabay ka mo makuturan. Damo sa mga grupo sa tao or mga nationalities ng tao nga nagtipon just to be part sa adlaw sang Pentecostes or Feast of Pentecost. Pero sang nabatian nila ang 120 sa ibabaw nga kwarto, nga
nagadayaw sa Dios. Hindi lang kay basta-basta nga nagadayaw sa Dios. Naga-speak sila sa lain-lain nga lengguwahe nga ang Dios ang nagahatag sang pagpahambal sa ila. They were amazed. Pwede kita kasabay palihog sa verse 12, mga kauturan. Palihog. Basahan niyo palihog. Go. English. Mamate, take notes sa English term maging gamit. First, they were all. Second, they were. Pwede gali nga ma-amazed ka. But still, may pangduwa-duwa ka. Wala may ga-amen now? Pwede gali ka ma-amazed ka kanami gid bala pastor sa presensya sa Dios. But there will be times gali nga mangin in doubt ka. But the Bible says, hindi kita magpangduwa-duwa. Hindi naton pangduwa-duwaan ang Diyos. We must have a faith, sure faith sa aton buhi nga Diyos. Gamatamat nga nag-progress, mga kauturan, nangin curious ang mga tao nga ini. Namangkot sila. To the point, nga ginwalihan sila ni Pedro. Palihog, jump kita sa verse 36, mga kauturan. Therefore, pagigbasa, 1, 2, 3, go! Pamate, ang ginwali din ni Pedro sa una, before sang 38, sa verse 38, ginwali ya si Jesus. Kag pagwali about kay Lord Jesus, ginprangka na dayon ni Pedro. Kamo ang rason, kamo ang naglansang sa sininga Panginoon kag sa aton nga Kristo or Mesiyas. Kag sang nabatian ini nila, ang Biblia naghambal sa verse 37, lihog basa, go. Stop. Sang nabatian, ininhila nga pulong. Anong nabatsagan ganin nila or anong na-experience nila? They were pricked in their heart. Tamo tada meaning. Natuslok, nasakitan, nakabatsyag sang pain or whatever mga translations naton. But the reality nga natabo sa about 3,000 nga tao sa sininga panahon is that they were all pricked in their heart. I know sa sininga panahon, even though dugay ka na sa church, you know all the doctrines of the Church of the Living God. Even today, iba-iban sa aton baguhan pa lang. Pero we all feel the same thing. May mga panahon, gid, that our hearts are being pricked. Hello? Palakpakan ta ang Diyos. Maybe you are sitting here already. Part ka sa mga ministry sa church. May meeting kita, hambal ni Pastor Concepcion. May mga blessing ang Diyos dito sa, ano ito talaga, Pastor? Lopisay na. Sa inyo bang ang lote? Lopisay na, tama? Grabe ang mga blessings sa sinang lote. But you know what? Behind the victories, there are still prickings nga mabatsagan sa tagipusoon sang tao. And I'm here to declare to you today, ano man nga nabatsagan mo subong, there is still an answer for it. May ara gyapon sabat ang aton mga kasakit. Dahil lang, doon ka-istorya ko sa mga tao, doon kagabatsag sakit, tagipusoon. May mga panahon, mga kulturan, that our hearts are pricked. May mga panahon ng aton tagipusoon nasakitan. And you know what? The reality is this, ang iban nga sakit is dulot sa aton brother kag sister. Doon may gahambal sa akon balik ako. Hello! I know I'm not talking sa mga robot, I'm talking sa mga tuod nga tao. Mga tao nga gintugas ang Diyos, nga damo sa mga failures and mistakes and shortcomings. But I want to declare to us today, when the heart is pricked, it's not the end of your life. Hello? Kung ang ibot, tagipusoon, nasakitan, kaagay sa trismel katawo, hindi nakatapusan sa kabuhi mo, Tod. You still have a chance. You still have a time nga makarecover. You know why? May mga survey, may mga statistics nga naghahambal. Nga damo sa mga drug addicts, it's because, you know why? Listen closely. Damo drug addicts is because sa childhood nila daw,
nasakitan sila. Whether ang ila papa nagsakit sa ila or ila mama ang nagsakit sa ila. You know why nga damo broken family subong? It is because kuno ang ila partner nag-cheat sa ila kag nasakitan ila mga tagipusoon. Huwag apon may response how. Ang iban sa aton, why nagana magsimba kay iba nasakitan sa maginhambal sa aton pastor, sa brother, kay sang sister. Don't tell me, hindi ko ninyo tulokon nga wala ka makabatsag sang pain in your heart. At my very young age, about mga 16 ako makuturan, that was the first time nga nakabatsag ako pain nga gindulot sa akon mga brothers and sisters, fellow young people na akon, under pa sa akon because I was the youth leader that time. You know what, anong hambal ko? Hindi na ako You know what? I'm not talking fables here. God sent me here to preach to you. When your heart is pricked. When our hearts are pricked, there is an answer. In the answer, by the way, ang magtalikod. In the answer, by the way, ang magpalayo sa church. You know why? Naga-discuss kami gainan ni Pastor Concepcion to, hambaya sa akon to, hindi gid ma-perfect ang attendance sa church. I don't know nga man nakakatabo, even sa sagay, sa amon-amo man na. Do you know the reason why? I believe because their hearts are pricked. Nga man, Brother Mark, way pagkaon sa pamilya, therefore nasakitan kami nga makita na nga mo na ako ay pagkaon pagkalunes, pero tandaan ta palihog, our God is a Jehovah Jireh, meaning to say our God is a provider. I'm not saying, by the way, please don't misinterpret me, I'm not saying hindi na lang ako mag-obra, hindi na lang tamang ita-obra para kay masimba na lang. No, that's not the point. But what I'm trying to say to us is this: not forsaking the assembling of ourselves together. Iwali ko ni bahala na takan ka mo sini. Not forsaking, hindi naton pag-isikway ang aton pagpililipon. Nga man, kay ginahimo na sang iban. Hello? Basahon ta palang Hebrews chapter 10 verse 5, where i-quote na lang na ako. Not forsaking the assembling of ourselves together. Anong sugpon? Ara da Sir Apple? Mas maayo ma-check na to the verse para mas maintindihan or mas mabasahan sa mga kulturan. Palakpakan danay nato ng Diyos. Ganta sa mabasko nga palakpak ang Diyos. Come on! Ara, Sir? O, sige. Palihog check. Hebrews chapter 10 verse 25. Well, everybody say amen. Sabay ha, kay gusto natin maintindihan ninyo. The Bible says, not forsaking the assembling of ourselves. Liwa? Aring second phrase. 1, 2, 3, go, basa. As the manner of some is. Ginahimo gali isang iban. Hello? Ginahimo gali, brother. Na kung saan lang ko convenient, ang mula pagtipon ko upod sa akong church. You know what? That's not the attitude of a real apostolic. We must prioritize ang aton nga pagtinilipon. Kaya anong himuon ta ko no? But exhorting. Magsilang exhorting, naga-encourage, nagapadasig, nagapabako, nagapaligon. Kaya ngaman. And so much the more. Pamati lang ka. And so much the more as ye see the day approaching. Ano na nga day approaching? Ang pagbalik ni Ginoong Hesus. Hindi na ni panahon nga magluya kita. Hindi na ni panahon nga maguntat kita. Naintindihan? I don't know kung saan matapos inyong church building sa Luna. Pero we were discussing sa mga possible, hambal Pastor Concepcion, sa mga plans, as-built plans regarding sa na. Ginapananaw na kung you have a wonderful building. Why may ka-amen how? Hindi ka mo excited. Hoy, pagprangkahon ta mo, kami hangtod ron, ara migyapon sa among garahe. Pero you know what? We are excited sa mga possible nga mga buildings nga matukod naman. I hope ka mo man!
Nakita ko ang mga haligi, Pastor Concepcion. And to be honest, I'm so happy. Haligi pa lang to. Ano pagidayan ko may dingding na? Ano pagidayan ko may trusses na? Ano pagidayan ko may atop na? Ano pagidayan, Pastor, makabalhin na kamo dito. Isa ako nga magakalipay sa Ginoo sa blessing sang Diyos sa siningan local church. Di ko yung mahisa kay nga man ang blessing nga halin o ang ina nga blessing halin na sa Diyos. Pamati. The Bible says, rejoice with them that do rejoice. Kung nagakalipay ang pastor naton, pastor ninyo, sa improvements ng church, dapat malipay man kamo. Kaya nung sugpon sina, the Bible says, rejoice with them that do rejoice, weep with them that do weep. Ang pagpangalagad sa Ginoo, remind na lang kamo initin, puro sadya ha? Hello? Talk to me mga kuturan, ang pagpangalagad sa Diyos, hindi puro sadya. Hindi siya, ano ganing term nila? Bed of roses. Hindi litanan, Brother Mark, land which floweth with milk and honey. Kisa may mga, di ba may honey? Dinhalin ang honey. Buyog, kisa ang buyog ang mga badangtan mo. Sakit. Dinhalin ng milk? Dinhalin ng milk, sister? Sa baka. Kisa ang baka manungay pa. Naintindihan? Litanan, milk and honey. Sometimes may buyog kag may baka man. Or worse, bakit Brother Harley may karabaw? We say, praise the Lord. But I can promise to you, according sa pulong sang Diyos, the Bible says nga ang aton kabudlayon sini is not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us. For I reckon that the sufferings, will everybody say sufferings? That the sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us. Palakpakan na to ng Diyos. Come on, basko kapag palakpak para sa Diyos. Basko kapag palakpak para sa Diyos. When the heart, gusto ko masabay ka mo, when the heart, tulo ka tupad mo liwat, when your heart is pricked, sa panahon ng imo tagipuson, masakitan, dapat, balik to sa verse 37, sister, dapat may ara ka pamangkot. Tulok sa akon palihog. They were pricked in their heart and said unto Peter and to the rest of the apostles. Anong ipamangkot nila? Ay, do pipila lang ang gahambal balik. Tanan, basa, go! Men and brethren, what? When your heart is pricked, kung sa panahon nga ang imo tagipuson nasakitan, you better ask this question. Brother Carlos, maano ko? What shall I do? What must I do? And you know what? Sulitong ko ginhamba hugain na. Hindi ko ni pagpalawigon nga mensahe because God is going to do something sa sining iglesia. Hindi ko pagpunggan ng Holy Ghost today. God is going to do something in this church today. Pero pamati makuturan, when your heart is pricked or even subong ang imo tagipuson na sakitan, be sure to ask this question. What shall I do? And you know what is the answer to that question? Verse 38. Then Peter said unto them, repent. Nagapanawagan ako sa amon mga bisita kag sa mga daan na sa church nga hasta subong wala nagbuhat or nagtuman sini panahon na subong nga maghinulsol ka sa imo sala. Dutay lang may naga-amen. It is time for us to repent.
Ano nang sugpon? And be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ. Now, I will be talking sa mga wala pa naka-experience siya sini. Maybe your heart before gamay ka pa or nalapot mo sang dako ka na nga nagakos sa imo sang trauma, nagakos sa imo sang anxiety or depression. Let me tell you, there is an answer for that thing. First is you repent. Tanong mo sila nga repent? Anong repent? Hinulsol. Wala ka pangayo ka patawad sa Diyos imo sala, kundi talikdan ang sala. Undangon ang pagpakasala. Untatan ang paghimo sang sala. That is the real repentance. But you know what? It did not stop there. Be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the remission of sins. Sakit mo heart, utod? May pain ka nga nabatsagan sa una? There is an answer for it. Repent and be baptized in the name of Jesus Christ. Ayaw tigahay mo tagipusoon sa buong hapon. God is calling you today para ikaw makaangkon sa inyong kaluwasan. Pero please, by the way, wala lang naguntad sa baptism in the name of Jesus Christ. Sugpunan nakon, and he shall receive. Ang iban mahambalang repent and be baptized, okay na dayon. But I'm here to tell you, according sa anointing sang Holy Ghost, you shall receive the gift of the Holy Ghost. Why do you need to receive the Holy Ghost? It is because human beings, there are times that our hearts are being pricked. May mga panahon nga atong tagipusoon na sakitan. Kakabalo ka mo kung ano makasulbar sina amo ng Holy Ghost. Ang Holy Ghost ang makapanas ang tanan nga hindi maayo nga natabo sa imo tagipusoon. Ang Holy Ghost, ang dugo ni Jesus Christ through the application of being baptized in the name. Amo magapanas sa sina nga tanan nga makasakitan. Kaya nga man verse 39 the Bible says, for the promise. Tanan mga basa palihog, go. Gaina, pamati please. Sa 37, ano ito word ta? They were. Ay, way ka sa labat, oy. They were pricked. Pero pamati please. Sa 39, hindi prick ang na-mention, kundi promise. Pabay itong nasakitan ka nga panahon. Pabay itong sakit. Kaya nga naay promesa ang Diyos. Adunay promesa ang Diyos. May ara promesa sang Diyos. Ang promesa sang Diyos is you shall receive the gift of the Holy Ghost. Magatindo ang tanan sa sining hapon. Palakpakan ta ang Diyos, mga kauturan, in the name of Jesus. Before ta mag-worship, paminaw. Paminaw ang tanan, in the name of Jesus. Under ni sa authorities ang inyong Pastor Concepcion. Wala ta nagtipon para mag-attend lang. Wala ta din nagkanto para magpa-check attendance lang. Hello? Nagkanto kita dire para ang kunon ang promesa sa Diyos. Babae ito na sakitan ka, bayi na sa subong. Ang importante, maangkonan mo ang promesa sa Diyos. May nagpalapit na sa altar, palapit. Ang gusto magpalapit. Pamati, kung wala nga pa Holy Ghost, palapit. Kung gusto mo makabaton Holy Ghost, palapit. God is going to do something miraculous sa imo kabuhi subong. Come on! Hindi pagtigahay mo tagipusono to.
Pastor Ayan, 20 years na ako sa church, hindi ko naman kinanglan ng Holy Ghost. That's wrong. Even though you are already 20 years in the church, you still need the refreshing of the Holy Ghost. Aring pastor nyo, pila ka na ka-years, pastor, sa ministry? 47. 47, wow. Pamati, hindi ini makaya or makalabot for 47 years without the Holy Ghost. Mga kuturan, pamati please. We need the promise of the Holy Ghost. And today, pamati, and today, ang Diyos willing nga ihatag sa inyo ang ining nga promesa. Hello? But before ko istorya ng Holy Ghost, first kinanglan nyo mag-repent. Kamu nga ari diri sa tubangan, we all need to repent. Ano gani repent gani hambal ko? Mga itapatawad sa Diyos sa aton mga sala. Pag i-commit naton ang aton kaugalingon nga Lord, bisan hindi ko kasarang, pero Lord, hindi na nakon pagsuliton ang ining asala. That is real repentance. Nga may aras ang pagbago sa imo direksyon kabuhi. Kagpamati, please, kung wala ka pa na-baptize, kadtuin karon nga tawo, Bishop Ricardo Concepcion, kag maghambal ka, Pastor, gusto ko mapatawad akong sala. Magapabautismo ako sa ngalan ni Jesus Christ. Pero halimbawa lang, na-baptize ka na in the name of Jesus, pero wala ka pa Holy Ghost. I'm telling you, now is the day, now is the time, now is the day of salvation, now is the time to receive the Holy Ghost. So are we ready sa sining hapon? Hello, I'm asking, are we ready sa sining hapon? By the way, hindi ako naghahatag Holy Ghost. Hindi si Pastor Pastor Ariel ang naghahatag sa Holy Ghost. Hindi si Pastor Concepcion ang naghahatag sa Holy Ghost. Ang naghahatag sa Holy Ghost sa atong buhi nga Diyos. Sa iya ka mo pangayo. Ano lang mahimo namon? We will pray for you. We will lay hands upon you because it is a sign of our faith that when we lay hands upon you, you will receive the gift of the Holy Ghost with the evidence. Anong ebidensya, Brother Mark? Atumba, maligid? Hindi! The evidence is this. He shall begin to speak with other tongues. Pastor, ayan, pasensya kung amuning waling na ako. Pero hindi ko mga pasensya kaya amuning ipahambal sang Diyos sa ako. So today I will obey the Holy Ghost. Mag-pray kita, a prayer of repentance sa makadali. And ihatag na ko ng panahon kay Pastor Concepcion. Siya magalit sa aton sa worship. And I'm telling you, kung wala ka pa Holy Ghost, kag gusto mo mabato ng Holy Ghost, I'm telling you, you will begin to speak with other tongues as the Spirit give the other. So shall we repent, our Heavenly Father? Shandaya lalabahaya. Lord, patawara ang tanan sa amon sa siningaga, sa siningahapon. Nakasala kami sa imo tubangan, kagdawadan kami sa imo himaya. Pero Lord, we are praying a prayer of repentance. Patawara kami sa tanan namon nga mga sala, sa mga pulong, sa mga buhat, sa mga hunahuna, Lord, sa mga sala nga balatsyagon, sala nga batasan. Patawara ang tanan sa amon, maluoy ka. Kaluoy kami sa sininghapon, Lord. Kinanglan namon ang imo grasya kagpabot. Gani, Lord, sa liwat, ginasurrender namon among kabuhi. Ang mga sala namon, Lord, buligi kami. Nga hindi na namon ini pagliwaton. Hindi na namon ini pagbalik-balikan. Kundi, Lord, amon ini kuhaon, dulaon sa amon kabuhi. Buligi kami. Kaya nagahinulsol kami sa imo tubangan. In the mighty name of Jesus Christ of Nazareth, we pray. Amen. Now, magasugod kita sa pag-worship. Hindi na paghulata. Ang mga musicians, sugurin ang pag-worship sa Diyos. By the authority of the Word of God and by the power in the name of Jesus, receive the gift of the Holy Ghost. Come on in, Jesus. Hallelujah. Just open your mouth right now. Hallelujah. Ang pulong sa Diyos
Klaro sa aton mga kabuhi sinigatak na mga kauturan during that time, hallelujah, when they encountered doubts, when they encountered unfaithfulness, when they encountered, hallelujah, sa mga butang nga adunay kabalakas sa ilang mga kinabuhi, hallelujah, the people of the Lord, hallelujah, they asked the apostles and the disciples of God, what shall I do? And that's a saying so on sa dira, hallelujah, nga natandog ang ilang mga kasing-kasing samtang nasubuan sila, samtang naintindihan nila nga ang remedyo lang na butang amo ang pagpalapit sa Ginoo. Naghambal sila utod ko sa mga disipulo kag mga apostoles anuman ang amon pagahimoon. And this, hallelujah, Peter said unto them, repent and be baptized. It meant to saying so on, hallelujah, ang remedyo lang sa aton mga kabuhi amo lang ang pagpalapit sa Dios. Hallelujah, Jesus. Holy Ghost to move in our place right now. During the time, I'll repeat to you, when the day of Pentecost was fully come, they were all in one accord, in one place. It meant to say that you are here today. You are coming here right now in one accord, in one motive. And that motive is you want to magnify God. You want to give everything into God. Say it unto the Lord right now. Lord, what must I do? Lord, what shall I do in order, hallelujah, to claim about your promise? What must I do right now in order for me to receive blessing? In the name of Jesus. Hallelujah. 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 Without a shadow of doubt, without fear. Hallelujah. No matter what happened, no matter mo sinigatak na sa imo, sa pagdaya mo sa Diyos. Hallelujah. By all means, God knows your life. By all means, He knows everything about your status, about you. All we have to do right now is to give our best and to the Lord with a total surrendered life.